Yung forgiveness pala, dapat yun yung inuugali natin. Sorry. Nagkamali ito. Yung forgiveness, dapat yun yung inuugali natin, mga kapatid. At hindi natin inuugali yung galit. Kasi bakit? Kapag pinili natin palagi yung galit sa ating puso at isipan, ito yung maaaring mag-control sa atin. Hallelujah po ba? At kapag meron kang galit sa puso, sa isipan mo, ikaw yung lugi. Naniniwala ko pa kayo doon? Yes. Bakit naman naging lugi, Deacon? Kapag meron galit sa puso, sa isip, unang-una, lugi ka dahil ikasalanan ka kayang Yahweh. Tama po ba? Pangalawa, pinapahirapan mo yung sarili mo. Bakit mo niya sabing pinapahirapan mo yung sarili kung may galit sa puso? Ganito po, may tuturo ko sa inyo sa dictionary para malaman natin. Ikaw na may galit sa puso at sa isip, may naglalakad. Nakita mo kagalit mo. Naglakad kayo sa harapan. Ano yung mararamdaman mo? Galit, inis. Meron pa ka sa isip niya, sabi mo na pa ka sa ano. Kasi yung mga isip na ganyan, wag naman ha? Kapag nakita mo yun, magkakaroon ka ng galit sa puso, sa isip, sabi, yung puso mo, nagpapalpitate ng malakas. Kasi bakit sa galit? Pwede maging cause, heart attack. Tama po ba? Jadi, lugi ka. Ikaw yung may galit sa puso, pinahirapan mo yung sarili mo, naghihirap ka rin. Kaya sabi niya mong Yahweh, tanggalin mo yan. Hindi yan bagay sa anak niya mong Yahweh. Tama po ba? Parang ayaw yung tanggalin yung galit niya. Baka gusto niyo meron ka na. Sabi niya mong Yahweh, bitawan mo na yung mga bigat na yan. Ayaw niya mong Yahweh na tayo ay nahihirapan. Kaya gusto niya mong Yahweh na tanggalin natin lahat. Kasi ayaw lang natin yung mong Yahweh na nahihirapan tayo. Ganun tayo ng mga niya mong Yahweh. Hallelujah? Hallelujah. Sabi, trust is broken by bitterness. Tiwala, isisira yan. But revealed by kindness and forgiveness. Nabubuo daw yung tiwala kapag tayo ay gumagawa ng kindness at forgiveness. Lagi natin piliin ang magawa ng mabuti. Bakit mo mahalaga yung tiwala? Sa tingin niya mga kapatid, bakit mahalaga yung tiwala? Sabi dito, kapag may tiwala, merong kapayapaan. Hallelujah! Kahit sa pag-asawa, siyempre, kapag pinagkatiwalaan ng partner mo, aalis siya ng malayo. Pag pinagkatiwalaan ng partner mo, magkakaroon yan ang kapayapaan sa isipan mo. Kung pag-iisipan mo ng partner mo, sa ulis ng malayo, sino nahihirapan? Ikaw mo. Kaya sabi, pag meron tiwala, merong kapayapaan. Hallelujah po ba? Kapag nawala yung tiwala, nagkakaroon ng pagkakawalak-walak. Separation. At yun yung ayaw niya kung Yahweh. Kahit sa isang pamilya, napakahalaga po ang guide na ating Yahweh. Siyempre, unahin natin siya ng Yahweh sa pamilya. Sabi nga, lalaki, dapat ang maging ulo mo ay si Yeshua, sapagkat si Yeshua, ang ulo ay si Amang Yahweh. At bilang lalaki sa pamilya, dapat yung pinagkatiwala sa atin yung Yahweh ng pamilya ay gaya natin siya ihatid. Hallelujah po ba? Yeah. Yan, medyo gusto sa atin ng Yahweh. Sabi dito, paano ba maging faithful? Ngayon pag-usapan natin kung paano maging tapat, paano maging mapagkakatiwalaan sa tiwala na binigay sa atin ng ating Yahweh. Unang-una, sabi dito, kailangan i-guard natin yung ating puso. Kailangan natin i-guard yung ating puso. Sabi, sa Kamikahan 4 verse 23, ang puso mo ay ingatan mabuti at alagaan at katiyan ang siyang buwan na buhay.